Magandang araw mga kaibigan. Halina't samahan ninyo akong subaybayan ang kwento ng ating bida na sina Fiona at Oliver. Pero bago tayo magsimula, ay huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe, like, at bell icon para lagi kang updated sa mga darating ko pang videos. Ang nakaraan. Hindi nalalayo ang estado ng buhay ni Oliver kay Fiona. Tulad ni Fiona, ay pinag-aasawa na din si Oliver ng kanyang tiyo Cholo. Sapagkat nangangamba ang kanyang tiyuhin na baka matulad sa kanya, si Oliver na inubos ang oras at panahon sa pagtatrabaho, kung kaya hindi na ito dumating pa sa punto na makapag-asawa pa. Kaibigan, ating alamin ang susunod na mangyayari sa istorya ng buhay pag-ibig nila Fiona at Oliver. Narito ang ikatlong kabanata. Fiona made a vow, a promise, but then it seemed she was being made to prove that someone promises, no matter how solemnly made, were simply destined to be broken. Ilang araw lang makalipas ang madamdaming pag-uusap nila ni Tita Mildred, ay balik na naman siya sa dating gawi. By that, it meant she was back to working long hours and staying up late, finishing the things she was unable to do at the office. Ilang beses na siyang hinahatiran ng gatas ni Tita Mildred. Katernoy niyon ang paninermon. Pero mabuti na lamang at hindi na ito nagsisenti. Mas naapektuhan siya kapag nagkakaganoon ito. One night, for once, she was able to finish the stack of files she brought home with her. Noon lamang niya napagtanto na kahit may isang bahay na nakapagkitaan sa kanila, ay tanaw pala niya mula sa bintana ang bintana ng bahay ng lalaking tinatawag na Cholo. Isa at kalahating palapag lamang kasi ang taas ng bahay ni Mrs. Pedrosa, kaya hindi niya nahaharangan ang view niya sa bahay. Mukhang silid-tulugan din ang katapat ng kwarto niya, at kagaya ng sa kwarto niya, nakasindi pa rin ang ilaw roon. Nakaawang ang Venetian blinds kaya nasisilip niya ang loob ng silid. Hindi niya alam kung anong kabaliwan ang pumasok sa isip niya at natutokso siyang alamin kung ano ang makikita niya roon. Pero ayaw niyang mapagbintangang mamboboso siya. Kahit pa nga siguro kung tutuusin ay iyon na nga ang balak niyang gawin. Kaya tinungo niya ang light switch at pinatay muna ang ilaw bago siya bumalik sa bintana. Sus, wala naman palang katoy-latoyang busuhan ng kwartong iyon. All she saw was a scene that was similar to hers. Isang taong nakasubsob sa trabaho. Iyon lang ang nakikita niya. Napakunot-noo siya nang tumagal ng ilang minuto ang pagkakatitig niya sa profile ng taong nakaupo sa harap ng desk at nakaharap sa salansan ng mga papel. It took only several seconds for her to realize that she was staring inside the room of none other than the guy who apprehended her runaway purpose just a few days ago. What does a workaholic look alike? She found herself wondering. Or maybe she was just looking for an excuse to indulge her voyeurism. Whatever, she found herself rooted to where she was standing right beside her own bedroom. Oliver? Banggit niya na maalala niya ang lalaking nakasalubong niya ng isang araw. She saw that he was holding a pen. Every so often, he would scribble something and then, after several seconds, he would place the paper he was reading in a pile in front of him. He would then reach for another sheet and the process would begin all over again. She suddenly recalled what her aunt said about his profession. He was a teacher, according to Tita Mildred. Oh, he must be correcting some papers. And what a boring job, from her point of view, but a necessary one. Did he look bored? It was hard to tell. Nakatagilid kasi ito sa kanya. One thing was obvious, however. He was giving his full attention of what he was doing.
few minutes and several papers later, she saw him put the pen down and then stretch his arms. He stood up, still stretching. He then began gathering up the papers which he placed inside the file case. He reached down to turn off the table lamp. He must be finished with what he was doing. She should move away from the window now. The show was over, but she reminded where she was. Ilang sandali pa ay nakita niya na hinubad nito ang suot na t-shirt. Akala niya ay magpapalit lamang ito ng damit. Ngunit, nakita niya ulit na hinubad nito ang kanyang shorts. That galvanized her into action. A full-fledged voyeur, she was obviously not cut out to be. Hindi niya magawang itodo ang pambuboso nito. Nag-dive na siya sa kama niya at pumikit. Whether the guy slept in the nude or he was just planning to take a shower, she had no idea. Still, it served her right to have a trouble falling asleep. It should remind her to mind her own business and not peek into other people's bedrooms' windows. Maybe it was also a sign for her to go to get a life. She made a mental note of that. She dropped off into the world of dreams. Fiona got caught up in the usual hectic pace of her life that she once more forgot about whatever mental notes she made in her head. She also forgot about going out, buying stuff to revitalize her skin, and so on and so forth. Instead, she had to live from day to day, snatching whatever time she had on her hand. Fiona, wala ka na ba talagang pagbabago? Kumpronta sa kanya ni Tita Mildred, isang gabing salubungin siya nito. Mag-aalas 11 na kasi ng gabi, pero kakauwi lamang niya sa bahay. Inaasahan niyang natutulog na ito kaya laking gulat niya nang bago pa man niya maisuksok ang susi ng lock ay bumukas na ang pinto. Ang tiyahin niya ang tumambad sa kanyang mga mata. Maagap na kinuha nito sa kanya ang mabigat na briefcase niya bago iyon malaglag sa sahig. Umalis na sa tapat ng pinto si Tita Mildred para papasukin siya. Pero hindi yon nangangahulugan at tinatanan na siya nito. Inilapag nito sa mesita ang briefcase niya. Saka siya sinundan nito sa kusina kung saan siya tumuloy. Ang dami mo namang dalang trabaho ngayong Sabado naman bukas. Ibig sabihin, maghapon ka na namang magkukulong sa kwarto mo. Weekends, pero trabaho pa rin ang kaharap mo. Kailangan tita eh, sabi niya habang sinisilid sa refrigerator ang mga grocery items na binili niya. Maraming bagay na akala natin ay kailangan nating gawin, pero kung iisipin natin ng mabuti ay pwede naman palang ipagpaliban, saad ni Tita Mildred. Try telling that to my boss, she told to her aunt. Nako, yang si Jazz, masyado ring workaholic. Pero mainam siya at nakahanap siya ng pagkakataon para mag-asawa. Nakadalawang anak pa nga siya eh. Eh ikaw, wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Ni prospect nga eh, wala ka. Bumaling siya rito. Tita, ipinagdiinan ba naman? Nakataas ang isang kilay niya, pero nakangiti naman siya. Ikaw rin naman kasi may kasalanan kung bakit wala ka pa ng mga iyon. Katwiran nito. Her aunt was right. She had to admit. How could she have a boyfriend or even just a prospect when she hadn't even managed to have a night out in weeks, months, or even? Baka nga 1 taon na siyang hindi nakakapag-night out eh. Alam kong hirap kang baguhin ang nakagawian mo, sabi ng tita niya. Isa niya tinagpapahiwatig ng pasasalamat ang ibinigay niya rito. She knew her aunt understood. Noon pa man ay palagi siyang nauunawaan nito. Kaya nga ako na ang gumagawa ng paraan. Ha? She didn't like the sound of that. Mabuti na lamang at nailagay na niya sa dapat kalagyan ang mga pinamili niya. Ano pong ibig mong sabihin, tita?
Kung hihintayin kitang makahagilap ng oras para magkaroon ng boyfriend o nang makahanap ng ma-date, baka abutin ka na ng 40 ay hindi mo pa nagagawa iyon. Kaya pinangungunahan na kita. Magalit ka na sa akin kung magagalit ka. Tita, hindi sa... Makinig ka sa akin, bata ka. Hindi ka mananatiling bata habang panahon. Lumalakad ang oras. Hindi nga lumalakad kundi tumatakbo pa. Hindi mo dapat pinapalipas ng ganun-ganun na lang. Ano na nga ba yung madalas kong marinig na sinasabi ng mga kabataan? Get alive? Yes, get alive. Tita, para namang hindi ka nagkukusa, kaya ako na lang kumikilos para sa'yo. Bukas ng gabi, dadalo ka sa isang party. Ano? Birthday ng anak ni Maring Bea. 31 na si Carl. Sa kasalukuyan ay wala siyang girlfriend. She had a vague recollection of who Carl was. Ilang beses na rin yatang naisama ang lalaki ng mami nito sa kung anong organisasyon kinabibilangan din ni Tita Mildred. Tita, hindi pwede. Saying no is not an option. Wika na Tita Mildred. Bihirang umingles ito at mas bihirang pilitin siya nito. Kaya nga medyo natigagal siya. Tita naman. Makinig ka sa akin, Fiona. Bukas, maghahanda ka para sa pagpunta mo sa birthday party ni Carl. Sa mami niya nang galing ang ideya na yan. Sabi ni Maring Bea, gusto niya makakilala ng matinong babae ang anak niya. Para daw kasing walang taste sa pagpili si Carl. Kung hindi mga patakbuhin ang nagiging girlfriend ay social climber. Laking pasasalamat daw niya at nagkiwalay na ito at ang huling girlfriend nito na dating Japayoki. Eh di, siguradong hindi ako matataypan ni Carl. Matino ako eh. Basta, pumunta ka. Tikman mo naman ang buhay dalaga. Kung umasta ka, parang naitali ka na sa pagbuhay ng 5 anak at isang baldadong asawa. Alipin ka na ng trabaho mo, iha. Hindi dapat at hindi tama iyon. Mabuti sana kung maghihikaos tayo. Maintindihan ko pa. Pero komportable ang buhay mo. May pera ka sa bangko at may bubong ang iyong ulo. Huwag kang masyadong maghangad ng labis-labis at labis-labis din ang hihingian sa'yo ng kapalit nun. Kung ako nga, Tita, pupunta na po, oo na. Sabad niya, bago pa umabot sa kung saan ang paninirmo ng tiyahin. Umaliwalas agad ang mukha nito. Talaga? Yap. Mas madaling umuo sa iyo kaysa makinig sa paninirmon mo. Mabuti naman at intindihan mo yon. Nakangiting wika nito. Kakaiba talaga ang tiyahin niyang iyon. But then, she was sure her aunt had her best interest at heart, kaya hindi na siya nakaramdam pa ng pang-iirita. Isa pa, napagtanto niya na tama nga ito. Kung susundin niya ang natural inclination niya, malabo nga sigurong magkakulay at magkabuhay ang social life niya. Still, the fact remained that she was just forced to do this. She was not going to the party of her own accord. Nakakabawas iyon ng kasiyahan. Hindi rin siguro siya masisisi kung hindi siya maging excited sa party na iyon. Sana naman, samantalahin mo ang pagkakataon. Make the most of it. Kahit na alam ko na napipilitan ka lang. Wika ng tita niya na tila nabasa ang laman ng kanyang isip. Don't worry, tita. I will. Paniniyak niya. At yun naman talaga ang balak niya. Napilit na rin lang naman siyang pumunta. Maanong samantalahin na niya ang pagkakataon.